nalalaban. Kaya ginawa ni Haring Saul ay binihisan siya. May mga pananggalang. Yung kumbaga yung kasuotan ba ng sundalo ng mga panahon ng mga una, yung mga walang iniwang, mga gladiator, may mga shield na parang pakal, may mga pero yung pananamit ay talagang nung isuot ni Haring Saul kay David yung kasautan yun at binigyan pa ng espada, nung lumakad halos hindi na makalakad. Siguro sa tindi ng bigat. Pero katotohanan, ayon sa Banal na Aklat, si David, kapatid, ay binata. Nasa angking kabataan. Mamulahin ang puti. Tunay na ayon sa wapo. Wapo. Ibang dating ang katangian ni David. Kaya dito, nung suot nga, nung lumakad, dahil ang patol nung lumakad, hindi niya may lakad sa bigat. Alam mong kinuha niya, panghilagpos, panghilagpos. Yung ang nagiging sandata niya, may hawak siyang tungkod, yung pangtungkod niya pag nagpapastol. May supot na yung parang supot ng po pastol. Ibig nakalagay na supot na nakakali sa kanyang diwa. At yung panghilap po, ibig sabihin, sa English, sling. Yung sling ba na may taling dalawang ganyan, tapos may paglalagyan ng bato o bala. Bato. Kumuha siya ng 5 malilinis na bato na galing sa sapa. At yun ay pinuntahan itong Pilisteo na ito. At nang sinabi nga ng Pilisteo, ating pong basahin itong sinabi ng Pilisteo at yung sinabi ni Haring David, ni David sa Pilisteo. Dito po sa Samuel Kapitulo 17, talatang 43 at 45. At sinabi ng Pilisteo kay David, ako ba ay aso na ikaw ay paparito sa akin na may mga tungkod? Na ikaw na may mga tungkod? At nilait ng Pilisteo si David sa pamamagitan ng kanyang mga Diyos. At sinabi ng Pilisteo kay David, halika at aking ibibigay ang iyong laman sa mga ibon sa impapawid at sa mga hayop sa parang. Nang magkagay sinabi ni David sa Pilisteo, ikaw ay naparito sa akin na may taba at may malaking sibad at may kalasag. Ngunit ako'y naparirito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng mga kawal ng Israel na inyong hinahamon. Sa araw na ito, ibibigay ka lang, Panginoon, sa aking kamay at sasaktan kita at pupugutin ko ang ulo mo at ibibigay ko ang mga bangkay sa mga hukbo ng mga Pilisteo at mga ibon sa impapawid sa araw na ito at sa mga bangis na hayop sa lupa upang maalaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel. Ito, kapatid, ang talaktasan bago sila naglaban. At nang matapos ang pagtatalastasan, kumuha ng isang bato at inilagay nga sa ilagpos, sa sling. Iba kasi yung sling shot yung sling. At tunay nga, tinama sa may noo at yung bato ay nalagay sa noo at namatay si Goliath. At nang wala nga namang tabak o espada, si David, kinuha niya yung espada ni Goliath at yun ang pinampugot sa ulo ni Goliath at doon na hintakutan ang mga Pilisteo. Tagtakuan ni Nabal ng mga kawal ng Israel at karamihan ay nangamatay. Kaya dito, kapatid, ito po ang lubhang napakalagang bagay na ginawa ng makasalanan si David sa paningin ng Panginoong Diyos na kanyang pinapalagan ay napabilang siya'y mapalad, matuwid o banal. Si Rahab naman, ayon kay Josue, propeta Josue, tunay na may sinuko ang Panginoong Diyos
na magmamanman sa Jericho. At tunay na nalaman ng hari na may natutong magmamanman at alam na ang pupuntahan doon kay Rahab na patuto. Kaya ang mga kawal ay pumunta sa bahay ni Rahab na patuto upang alamin kung naroon nga yung mga taga-masig na isinuko. At dito, ginawa naman ni Rahab ang pagsisinungaling na sinabi, sila ay nakalayo na habulin nyo papunta sa ganitong direksyon. Datapwat, yung nasuko ay kanyang nilagay sa pinakatip ng kanyang bahay. Pinagyan ng mga kahoy na lino upang matunay na may tako. Tunay nga, na yung bagay na yun, tunay na lubang napakabanal. At siya ay napabilang na matuwid o mapalad. Ganun din, yung babae na makasalanan. Nanang, sa Lucas naman ito, nanang pumasok, dahil lang pumasok ang ating Kristo sa bahay ng maniningil ng buwis na si Simon. Na bago pa man pumasok ang ating Kristo kasama na itong babae makasalanan. Na sa kanyang pag-iyak ay bumuhos ang kanyang luha sa mga paa ng ating Kristo at sa pamamagitan ng luha ay napunasan o kaya nahugasan ng paa ng ating Kristo sa pamamagitan ng luha ng babae ito at pinuskos ng kanyang buho. Ganun din na naglagay ng ika-nga po pabango sa kanyang kulunan. Kaya dito, kahit itong si Simon na maniningil ng buwis, nagsabi kung siya'y may pag-alinlangan ba, kung siya'y ika-nga manghuhula, kung siya'y manghuhula. Di ba niya nalaman na ang kanyang na gumagawa ng babae, ito'y makasalanan. Datapwat, sumagot o tumugon ang ating Kristo na nagbigay ng kaligagan kay Simon. Dalawang tao na nagkautang, yung una, yung 500, ang utang. Yung ikalawa, ibang. At ang Panginoon na pinakutangan ay pinatawad. Sino o ika ng ating Kristo kay Simon? Ang unang-una na ika magpapakita ng pagmamahal. E di yung malaking ang pagkakautang. Tama ka. Kanina nung pumasok ako sa bahay mo, sabi ng ating Panginoon, hindi ka nagabot ng tubig upang linisan ng ating bahay. Datapwat kong babae. Hindi magkaulag po sa kanyang luha pa. Pinalinis sa aking paa. Magmula kanina, hindi ka man lang nagbigay ng langis upang pang-ano sa bukod, datapwat ito. Doon nalaman ni Simon ang kahalagahan. Yung kaningagang itinakita ng babae. Kaya sabi ng ating Panginoon, itong babae ito sa kanyang ginawa, na pagganda sa aking pag-ilibig, tunay na may pangalat man ng salita ng Diyos, hindi malilimutan ang kanyang ginawa. Kaya kita nyo mga minamahal, napakatitindig gawin, ginagawa ng mga makasalanan ito. Na sila'y napabilang na matuwid. Ika nga po, mapalad o banal. Kaya dito, ano ang magiging aral sa mga nalaman nating makasalanan na mabilang na matuwid, banal o mapalad? Ganun din nawa. Sa ating pong pagkahirap, tignan natin ang ating katayuan, kalagayan at katangian sa harapan ng Ama. Datapwat, minahal na tayo. Kaya dito, kung paano ang mga makasalanan ito, mayroong lubhang, napakalagang ginawa sa paningin ng Amang Diyos, nawa. Ganun din nawa ang bawat isa. Yung napakalagang ginawa natin sa harapan ng Ama upang sa magkakayo. Lalong walang pagkaninlangan, sumasa atin ang pangakong buhay na walang hanggan. Ngayon ang Panginoon, kung gaano niya tayo kamahal, tayo'y kanyang papayupan.
At lalo na, maglalatag ng tunay daan upang papaanong makakamtan ang ganitong kapalaran na may pabili ang na matuwid o banal o mapalad ang tao. Kita mo kapatid, ang Panginoon tunay hanggang sa ngayon nagpapakita ng angking pagmamahal, paglingap at pagpatnubay sa lahat. Nagaano man po ng banal na kasulatan nang ang huhula na palapit na ang takdang panahon itinakda ng Panginoon. At dapat hindi natin alam. Dahilan, ayon sa Kanya ay inilarawan niya na ang panahon yan ay tulad ng isang magnanakaw na hindi alam na isang paruroonan o nananakawan. Meron ba naman magnanakaw na kung magnanakaw ay alam niyo pinagnanakawan? Hindi. Ganyan-ganyan ang takdang panahon. Kaya dito, ang tanong, paano makakamtan ng mga tao na mapabilang na matuwid, banal o mapalad sa ganitong kapalaran, kapatid? Ayon po sa ating Paiso Kristo sa kanyang dalawang talingagan, 2 taong pumasok sa bahay talanginan. Una, ang maniningil ng buwis, at ang ikalawa ay Parisiyong mayaman. Sabi ng Parisiyong mayaman, nalangin sa altar na nagsasabi 2 bisis siyang ika nga nag-ayuno na nagbibigay ng mga ika nga sa mga kapuspalat lahat ang kanyang mga tinatangkilik tunay na nagbibigay palad siya na may pasubali sa kanyang puso na hindi ako kagaya ng mga tao ito na makasalanan. Dapat itong pinagsasabihan ng iyong Parisiyong mayaman na yun ay yung maniningil ng buwis na hindi man lang maitingin ang kanyang mata sa taas, kundi tunay nakakakita mo nakapakumbabang sa niyang sinusuktok ang kanyang dibdib na wari. Sasabi niyang, Panginoon, patawarin ako sa kasalanan. Kaya dito kapatid, nang umiwi ang dalawa, Parisiyong mayaman at yung maniningil ng buwis, una napatawad yung maniningil ng buwis na may angking kapakumbabaan na hiniling ang kapatawaran sa kanyang ginawa. Ganyan kapatid, kung paano makakamtan, tulad ng maniningil ng buwis na tayo makasalanan, tayo nakagagawa, kailangan po ay angking kapakumbabaan, hilingin sa Panginoon ang kapatawaran. Gaya nga ng ating nalaman sa talinghagang ito, na unang pinatawad ang maniningil ng buwis. Ngayon, sa kapanahunan na yun, ang maniningil ng buwis sa kapanahunan yung kapatid ay masama sa paningin ng mga tao noon ang mga maniningil ng buwis. Gaya sa ating kapanahunan sa ngayon, napakarami ang dinudulog sa hukuman ng tinatawag natin maniningil ng buwis ito, mga BIR sa ngayon, di ba? O, pati yung pambansang kamao, ilan ang babayaran? 2.7 billion. Ang total net worth lang niyang inilabas, yung salin niyang inilabas, 1.3 billion yung net worth niya. 2.7 yung babayaran niya din. Saan siya kukuha ng 1.4 billion pambayad? Di wala, mahirap pa sa di ba kapatid? Tutusin mo. At kita nyo, kahit doon hanggang ngayon, sa mata ng tao, masama ang maniningil ng buwis. Datapwat, merong karakter sa Biblia o inilatalang pangalan sa Biblia na tunay na nakapang. Ito'y si Sakyo. Alam nyo itong si Sakyo, mayamang maniningil ng buwis yan. Mayaman yan. Ngayon, ito'y pandak, kapatid, pandak. Na nang malaman ang ating